Tulfo, hinahamon kita. Dahil pag grandstanding ka, pabida ka lahat na naggagaling-galingan ka, di ba? Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na putotoy o iyong maliit na itlog kasi laki din ni Kuting. Question ng bayan, nabayaran ka na ba? Kayo ni Pimentel, natanggap nyo na ba ang bilyon hearing? Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng butiki na jetlog mo. I challenge you, ipasumon mo, ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan. So ikaw, Tulfo, kung tulugang para ka sa Pilipino, which is alam namin, okay, dahil para ka lang sa mga chismoso-chismosa, para ka lang sa views, para ka lang pagkitaan mo ang problema ng Pilipino, i-drag mo ang mga kahiyan ng bawat pamilya dyan sa iyong vlog. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Nagdeposito ba siya ng pera? Nagbitbit ba siya ng mga pokpokita? Or whatsoever? Sino ang dinala niya doon? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Tulfo, hinahamon kita. Dahil pag grandstanding ka, pabida ka lahat na naggagaling-galingan ka, di ba? Ikaw ang magaling dyan. O paimbestigahan ko, NBI, forensic, lahat ng mga ahensya, DICT, chuchu-chuchu, anuhin ko yan, ibabangga natin itong mga lone bettors, eklabush. Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na putotoy o inyong maliit na itlog kasi laki din ni Kuting. Kasi nga ang question ng bayan, nabayaran ka na ba? Kayo ni Pimentel, natanggap nyo na ba ang bilyon? Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Dahil ang yabang mo, Tulfo. Diba? Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina ang milyonaryo para doon nila lutuin, okay? Ang mga mananalo na mga loan bettors. Na-mention mo din yan sa unang hearing. Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng butiki na jetlog mo. I challenge you, ipasumon mo, ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan for 1 week, mga kababayan. 1 week, kaya hindi siya naka-attend nung second hearing kasi pumunta ng Japan. Imagine niyo, gano'n na lang kayo babuyin, bastusin ang ating batas, ang ating konstitusyon. Ang ginawa ni Robles ay what? Nagkaroon ng proxy, okay? Na magre-represent sa kanya at doon sa second hearing na yun, kung napanood din nyo, di ba? Itinanggi na nung isa sa mga resource person doon na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing, sinabi hindi kaya. So, naglaban bawi yung kanilang statement. Pero, nung first hearing, sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. So, ikaw, Tulfo, kung tulugang para ka sa Pilipino, which is alam namin, okay, dahil para ka lang sa mga chismoso-chismosa, para ka lang sa views, para ka lang pagkitaan mo ang problema ng Pilipino, i-drag mo ang mga kahiyan ng bawat pamilya dyan sa iyong vlog. At nagamit mo nga sila at naging ganap ka ng senador at umasa sila na ikaw ay magiging what? Tagapagtanggol ng Pilipino dahil ang yabang mo sa iyong mga vlogs. Pero pagdating pala dyan sa Senado, ikaw ay isang bahag ang buntot, bahag ang pototoy na kasing laki ng butiki na katulad ni Kuting dahil kung ano yung tapang-tapangan mo napakita, ganun din ang kaduwagan mo. Kaya nga ang tanong, sa ngalan ba ng 1 bilyong piso? Mga kababayan, sukang-suka na tayong lahat sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil gusto talaga kayong gawing mangmang, gusto kayong gawing polboronic, gusto nilang kunin lahat ng pera ninyo. Kayong mga OFW, lahat tayo actually, whether you are tendera, construction worker, lalo na sa Pilipinas, kayo po ang nagsasakripisyo. Imagine niyo ang general manager ng PCSO na si Milyonaryo.
nagsasarap ng bakasyon sa Japan. Kaya ang sagot ko, ano ginawa mo doon? Maliban sa pagta-transport ng kung ano man ang tinransport mo. Dahil yan ang sabi sa atin ng ating source. Anong ginawa mo sa Japan? February 8, mat-check yan ng immigration para mapatunayan dito kung tama yung sinasabi ng ating source. Kaya nga tinutulungan natin, dapat nga tayo ay katuwang para masusog ito mga buwakan ng inang ito. Pero habang tayo ay nagiging critical tayo sa gobyerno ni Butod, gusto nila tayong gurgurin lahat. Pero hindi sila magwawagi kasi mas marami tayo. At ikaw, milyonaryo, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, 'di ba? Yung si binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba? Ayon sa aking puting ahas, na kaibigan ng Pokpokita na idinala ni Robles. Ayon sa kanya, sa Raffles Makati, ang mga Pokpokita po ay nanalo sa loto. In what way? Paano to, Maharlika? Tingnan natin. Okay? Mga kababayan, sariwang-sariwang balita na gustong iparating sa inyo na itong si Langka, okay, na yung face lock niya ay parang kadkara ng nyug, maliban sa Langka. Itong face lock ni Milyonaryo na parang ang kadkara ng Langka ay nakuha pang magpanalo ng mga Pokpokita na girlaloo na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit o na pinagdadalhan ng mga Pokpokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto. Imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag Pokpokita ka lang na chumuchurba-churba ka, panalo ka na. Dahil dinadala nila at sinutsurba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Okay? Yung mga big time. Okay? Hindi ko alam kung high roller lang ba o sindikato or what. You know? Hindi nabanggit dito. Pero dyan po, dinadala, ayon dito sa ating balita, Miss Maharlika, dyan po dinadala. Okay? Na sabi niya, nahuli ko na nagdala. Ayan, baka mamagorgor to. Sabi, nahuli ko na nagdala ng mga Pokpokita. Itong si GM. Okay? Hindi yan alam ng kanyang Diyosawa. O, alam mo na ngayon. O, puntahan mo yung Raffles. O, 'di ba? Alam niyo, sweet-sweetan kayo. Hindi kayo magiging masaya lang sa nakaw ng pera. Ibubukilan namin kayo dito. Dahil maraming puting asa nakakita sa inyo. Sabi niya, Miss Maharlika, gamit po yung mga high roller na mga Chinese. Ayan, dinadala po ang mga babae, mga Pokpokita dito sa Raffles Residence. Actually, ang sabi ng ating dito, concerned citizen, actually, Miss Maharlika, barya lang po yung sa PCSO eh. Mas marami ang ninanakaw nila Butod dyan sa Congress. Right? So, ngayon, Tulfo, challenge sa'yo, magpatawag ka sa susunod na hearing kung meron pa. Ewan ko, may susunod ba ng hearing? Tawagin mo ang immigration para pasinungalingan yung sinabi ng source ko na 1 week nagbakasyon si Robles sa Japan. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo? Mga taong gobyerno. Ano doon? Nagra-raffle sila doon sa Japan? Doon sila nagbibigay ng mga panalo? Doon sa ibang mga Pokpokita din? Maliban sa Makati, tapos sa Japan meron pa. So, eto yung ugat ng kahirapan nating lahat. Na ang PCSO, maliban pa sa nag-trending na nag-viral na 1.7 million na po yung video ni Lisa Smugs ni Butod na binati niya si Robles ng sama ng birthday greetings at sinabi niya sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Doon sa mga magagaling na kompositor ng kanta yung mga kabataan, baka gusto niyong gawan ng kanta yan, 'di ba? Ng yung milyonaryo. I-flash nyo yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs, gawin nyo ng mix-mix nyo, pwede maging kanta yan. Kasi may gumawa na ng kanta ng Tambalosos at saka Polvoron, di ba? Galingan nyo na doon sa band na yon, mga gumawa nun. So ngayon mga kababayan, 1.7 million na yan, but doon pa lang sa TikTok ko. Wala pa yung iba pang mga yung iba pang mga social media account ng mga random vloggers or people na ini-echo nyo ito. Kaya ang laki po ninyong katuwang sa
tungo sa laban na ito dahil galit na galit si Lisa Smugs na nagba-viral siya doon sa sama-sama tayong maging milyonaryo. At ako po ang nagbigay sa inyo niyan. Imagine niyo mga kababayan, that greetings ay for private consumption lang nila doon. So, inilik lang sa atin ng mga concerned na puting ahas na nandoon mismo sa birthday ni Langka. Imagine ninyo, nandoon sila, nakikita nila harap-harapan kung paano binababoy, paano inuubos, paano kinakamkam ang pera. Dahil doon pa lang sa pag-birthday nitong Langka na ito, milyonaryo na ito, sa loob ng Malacanang ay paglalapastangan na sa gas, pera ng bayan, sa property ng taong bayan. Sino si Robles para mag-party-party sa Malacanang? Siya lang naman ay, again, kasabwat ni Lisa Smugs sa mga Black Ops operation na pag-usapan namin ni Sasyan para sirain tayong lahat. At ngayon, hindi pa nakontento sa pagpapanalo ng mga loan bettors, nagbabayad pa po ng pukpukitang mga girlaloo at dinadala nga sa Raffles Residences ayon sa ating source. Paano ko naman malalaman nun? Wala naman ako dyan sa Raffles, di ba? So gusto iparating sa inyo ng mga taong nakaka-witness ng mga kawalang hiyaan ng gobyernong ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.